Hindi po maiwasan, nako, marami ho ang magduda at magpahayag ng kung ano-ano ang kanilang naramdaman dito po sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Cabral, mga kababayan. At kasi ito nga, sabi nga ho ni Senator Marcoleta, ay maaring meron pong nagsasaya. Bagaman siyempre nalulungkot po yung mga malapit na kaibigan at kamag-anak po nitong si Yusek Cabral, pero ang sabi ho niya, maaring may mga nagsasaya dahil sa yung mga maaring maidawit dahil sa mga mahalagang impormasyon na hawak po nitong si dating Yusek Cabral, wala na. Lalabnaw at hihina na, mga kababayan. Kasi binabagit nga ni Senator Marcoleta na yung posisyon na hinawakan po ni dating Yusek Cabral, Maria Catalina Cathy Cabral, talagang napaka-importante at sa katunayan nung si Senator Marcoleta ang siyang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee, ay talagang sa mga pagdinig ko, siya po ang itinuturo. Pag may tinanong, ang sinasabi parang si Yusek Cabral ang nag-imbento o siya po ang lahat po ng nakakaalam dito po sa tinatawag na allocable funds at yung sa mga binigyan ho, yung mga proponent at nabigyan po ng project. So yun po, at sabi po ni Senator Marcoleta, kung siya po ang tatanungin, talagang may epekto ho ito sa kaso o sa pagdidiin sa mga sinasabi niya di umano'y mastermind sa flood control project. Talagang ganyan ho, mga kababayan, kasi itong si dating Yusek Cabral ay siya po ang humahawak po ng mga sensitibong mga ebidensya para madiin po at malaman ho yung sakto ho, yung sistema at modus kung paano ho nakulimbat na mga buaya na mga magnanakaw itong bilyon-bilyon na abot po sa trilyon dito po sa flood control project. So, panoorin ho natin, mga kababayan, itong pahayag ni Senator Rodante Marcoleta at yung kanyang mga, siyempre, opinion dito po sa pagkamatay o pinatay ba o kung ano man itong si dating Yusek Cabral. Panoorin po natin itong pahayag, paliwanag ni Senator Rodante Marcoleta. Kasi ang mga katanungan na yan ay patuloy pang dadami siguro. Opo. Dahil alam naman natin, si Yusek Cabral ay dating nagsilbi sa DPWH. Opo. At alam din natin, very sensitive yung kanyang posisyon. Lahat ay mag-a-agree sa katotohanan na yung kanyang posisyon na yon ay masyadong maraming naglalaman yun ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano inilalatag ang mga proyekto ng ating pamahalaan. Kasi DPWH ito, Jen, Nelson. Opo, usay for planning po siya. Oho. At hanggang sa maaalala ko, mula nung ako ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee, ay talagang halos umiikot sa kanyang opisina yung mga unang katanungan dyan. Opo. Lalo na yung mga proponents ng projects, kung paano nilalatag yung mga tinatawag na, kung paano pinalalaki yung mga pondo, kung paano binabahagi. Talagang yung opisina niya ang nakatutok dyan. Oho, tama. At maliban pa dun sa tinatawag nating mga applications. Siya yung umahawak kasi niyang mga applications. Ganun ho ba? Oho. So siya yung nakakaalam kung ano yung mga coordinates ng mga project. Oho. Kung talagang gugustuhin niya na sabihin kung nasaan ang mga coordinates ng lahat ng projects, lalong-lalo na yung pinag-uusapan noon na flood control, siya talaga ang bukod na opisinang nakakaalam ng lahat ng mga sensitibong impormasyon. Nasa opisina po niya yun, no? Ngayon, dahil nga sa kahalagahan ng opisina niya, nung kasagsagan na nagtatanungan tungkol dyan, ay nagbitiw nga siya. Oho. At mula doon ay wala namang masyadong ginawa na yung Blue Ribbon Committee. At marami nga nagtataka, bakit
Ba't ganon? Oho, oho. Gayong siya yung pinakamaraming nalalaman dyan, parang wala lang. Oho. Pagkatapos, maraming nagsasabi na nakakuha ng mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng kung ano-anong related na Oho. mga ibang tatalakayin at maaaring ma-involve yung maraming tao. Kaya siguro ngayon, kung mo nangyari yan, talagang aasahan mo na babangon ng mas maraming tanong. Opo, maraming talagang tanong. Mas maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Oho. Nakakalungkot yung nangyari dyan. Ako, unang-una, dahil kakilala ko naman siya, sa trabaho ko sa Congress noon, sa mababang kapulungan hanggang sa maging senador ako, may pagkakataon talaga na nagkakausap sa mga hearing. Opo, Kaya kilala ko naman siya ng personal. Ayun, oho. Kaya hanggang sa ako'y maging Blue Ribbon Committee, nasama nga siya sa unang mga pagtatanong dahil nga sa sensitibong pwesto niya sa DPWH. Oho. Opo. O ngayon, nangyari nga ito, inaasahan natin na marami talaga yung magdududa Tama. sa nangyari sa kanya. At lalo pa nga naalala ko, di ba dapat nakatakda sa humarap sa ICI, Sa di ba? ICI noong December 15. Tapos hindi rin siya pumunta, no? Kasi nakarating. Wala rin pasabi kung pupunta o hindi. Kung maalala ninyong dalawa, naging guest natin. Si Kong Lian Libiste po. Si Kong Lian, anak ng aking kumare. Opo. At mula sa kanya ay nagsabi siya rito at dito niya unang inilahad Yes. na meron siyang nakuwang mga sensitibong impormasyon na binigay mismo ng opisina ni Secretary Yusek Cabral, Cabral. bago pa nangyari Opo. itong pinag-uusapan natin. Opo. At nung hinahanap nga rin yung computer, hindi na makita yung computer. Oo. ganun ho Ngayon, sinasabi mo kanina na may binanggit ang ombudsman na ano sabi niya? Yung mga gadgets Pinapasecure. ay secure. Oho. Yung Cellphone. text, yan. Kasi sa forensic investigation, baka, ano ba ang tanong? Kasi kung may katagpo ba siya doon, siya lang ba ang kusa na tumambay doon? Bakit, ang tanong bakit dalawang beses pa siyang bumalik doon sa nabanggit na lugar? Di, bakit ang ombudsman ang nagsabi noon? Siguro, ang ombudsman na nakunan ng reaction, diba dapat pulis? Oo nga, no? Dapat kasi, siguro, yung mga investigador. Opo, yung mga pulis. Kasi kung hahanap ka ng lead, halimbawa, pero ipaalam niya sa mga, mga partido ni Yusek Cabral. Opo. Sa tingin ko, hindi yung ombudsman ang pagpapanukala ng ganun, kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Bagay, Di ba? malamang SOP naman sa mga pulis. Siguro nakunan lang ng reaksyon ng reporter, si Ombudsman Remulla. Ano ha? Pero doon sa punto lang, aspetong legal lang, may epekto ba ito sa kaso, sa kontrobersyal ngayong ating kinakaharap? Kung legal aspect lang po, walang... kasi ang tanong nila ngayon, di ba, ano magiging epekto nito sa iskandalo ng flood control? Ang magiging maraming epekto sa tingin ko kasi nga yung sa dami ng mga impormasyon na dapat sana'y nailahad niya o naikwento niya, maaring yung iba ngayon ay hindi na makikita. Ayun. Di ba? Opo. Maaring tamaan naman ng mga impormasyon na yan ay medyo nagsasaya siguro. Ayun. Oho. Kaya kung tatanungin mo kung anong magiging epekto niyan, merong nalulungkot talaga, merong nagsasaya. May lihim pa na, tama kayo Kasi no? Opo. yung mga dapat na maibahagi, alang-alang dun sa ikalilinaw ng sino ba talaga ang nagpasimuno niyan. Kagaya ng binabanggit natin dito. Opo. Palagi nating binabanggit. Sana sa lalong madaling panahon, makita natin kung sino yung mga masterminds, hindi ba? Opo. Ngayon, isa sa epekto, baka mahirapan kung paano maituturo lahat yun, di ba? Aha. Dahil sa pagkawala Kung ni Jose tatanungin mo Cabral. ako, kasi simpleng-simple lang naman, mas maganda, maraming magkukwento, maraming mapagkukunan ng impormasyon, Opo. pero sa nangyaring ito, maaaring mapigilan. O, yan po ang pahayag at sabi po ni Senator Marcoleta, kung siya po ang tatanungin, hindi po may aalis na talagang marami po ang magduda at marami ang lumabas sa mga katarungan na mahirap po sagutin.
dito ho sa pagkamatay ni dating Yusek Cabral. So, bagamat sabi po, ito, base po sa pinakahuling balita, ay sinabi po ni DILG Secretary John Vic Remulla na base po sa initial na autopsy o yung autopsy findings dito po sa labi ni dating Yusek Cabral ay namatay ho siya sa blunt force traumatic injury consistent with the fail with no signs of foul play. So wala raw nakikitang foul play. Yan po yung sa initial na pag-autopsya dito po kay dating Yusek Cabral. Ako naman ho, mga kababayan, wala hong foul play o anuman dito po sa pangyayari kay Yusek Cabral. Ako naniniwala rin ho ako at sinasang-iunan ko rito si Senator Marcoleta na talaga meron pong epekto at meron pong magbubunyi dito ho sa pagkawala ni Yusek Cabral kasi siya po ang isa po sa maaring susi. Bukod ho dito kay Saldico ay ito hong si Yusek Cabral kasi siya po ang kumbaga sa siya ho ang ponente dito ho sa mga project ho sa flood control. Di ba? So, yun ho. Talagang matindi ho ito mga kababayan at maaaring maging isa po ito sa dagok. Bagamat halimbawa, siyempre, para papapogi ng administrasyon ang gagawin, talagang ipupursige na isulong ang kaso sa isang opisyal ng gobyerno na nadadawit dito po sa flood control. Pero kalaunan, kapag tumatakbo na po ang paglilitis sa korte, kung mahina po ang ebidensya, wala ho, madidismiss ho at maabsuelto kung sino man ang inakusahan. Ganun po ang mga posible na mangyari ho dito. Di po ba? Kaya napakasaklap po dahil sa sana ho, no? Kaya lang, sabi nga ni Senator Marcoleta, kanyang ipinagtataka. Bakit nang base po sa mga talagang yung mga usapan at investigasyon dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, talagang dapat ho ay natutukan ng gusto ito pong si Cabral. Pero sa isinagawa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee nang hindi na po namumuno, ito pong si Senator Marcoleta, wala na ho, hindi na ho pinatawag itong si Cabral. Parang siya ho ang tinutukoy. Di ba mismo kung inyo pong mapapanood, inyo pong matatandaan, nung umattend, ito pong si Nooy, hindi pa nag-resign, DPWH Secretary Manny Botoan, lahat po, at pati yung iba pang mga Yusek at ASEC, ay si Yusek Cabral ho ang itinuturo. Hindi, si Yusek Cabral ho may nakakaalam ho niyan. So talagang kasi sa planning, lahat po siya na po nagplano dito sa issue ito na humantong sa iskandalo dito po sa flood control project. So gayon man, siguro umaasa ho tayo na baka merong biglang lilitaw. Baka alam niyo naman may makasaysayan na bagamat kaya nga sabi walang perpekto na krimen. Minsan yung may mga bakas ho, di ba, na pwedeng lumabas. At hindi po pwedeng, siguro hindi pwede makasiguro pa. At hindi agad na magbunyi o matuwa yung sino mang mastermind at yung mga may malalaking papel dito po sa flood control scam na ito. At bagamat nawala na po ito pong si Yusek Cabral. Alam nyo, may mga kaso, di ba, sa atin at sa iba pang mga bansa na parang napakalinis ho ng pagkatrabaho. Pero minsan bigla ho may lalabas ho na kahit maliit ho na butas sa kaso, nadadali, di ba? At talagang nagkakabistuhan ng todo. So sana po yan po ang mangyari. Di po ba? Dahil sa alam naman natin na talagang lahat po tayo ay galit na galit dito po sa nangyaring iskandalo at scam sa flood control project. At marami po ang nagbuwis ng buhay dito, yung mga nalunod sa baha. At marami pong ari-arian ang nawala dahil po sa mga pagbaha na dapat ho ay makontrol ho sana at naiwasan kung naging maayos at tama po yung kalidad ng flood control projects. Kaso hindi po, binulsa po ng mga magnanakaw po sa gobyerno, di po ba, yung mga buaya. So yun po. Kayo ho, anong masasabi nyo ho rito, mga kababayan? At sabi ho ni Senator Marcoleta, talagang hindi po maiwasan na maraming po mga tanong at question o pagdududa dito. At ang masaklap ho, mga kababayan,
maaring magpahina po ito sa kaso. At may mga matuwa na sila po ang natutukoy na mastermind. Ngayon nawala na po si Cabral, nabawasan po yung mga impormasyon na pwedeng lumabas at magamit po sa korte para madiin ang isang tao nasangkot sa flood scam. Ako, naniniwala ako sa sinasabi ho ni Senator Marcoleta na isang magaling na abogado. At alam niya ho yung mga pasikot-sikot maaaring ganun ho. Talagang kasi kung si Yusek Cabral ang may marami pong mga lihim na impormasyon, tapos siya po ay nawala, wala na. Ako hindi na ako makipagdebate kung siya ba'y pinatay, namatay, nagpakamatay o ano man. Wala na ho yun. Basta't ang issue ho rito, nawala na po siya. Yumao na po. So, yumao na rin, nawala na rin, yung mga impormasyon na mahalaga na sana po ay magdidiin sa mga talagang totoong nasasangkot ho dito sa anomalya sa flood control project. Sige, kayo po mga kababayan, magbigay na po kayo ng inyong comment at reaction. Ano ba masasabi niyo rito sa pagkamatay ni Yusek Cabral? Una, duda ho ba kayo? Bagamat sabi ng DLG, yung initial po na autopsy findings, wala rin pong foul play. Yun po sabi ng DILG. Pero may mga lumalabas po ng mga video Yan, ang selfie itong yung driver. Tapos merong video na nahagip na ganong-ganong ding oras na may nakaupo ron, pero parang hindi si Yusek. Parang hindi si Yusek Cabral. Mga kababayan, di ba? Kayo ho, siguro, gusto ipakikita rin ho natin itong video, mga kababayan, kasi nag-selfie. Ito hong yung driver. Tapos nasa parang pinaka-background si Yusek Cabral. Tapos meron hong lumabas na video na kung saan ay na may motorista ho, di ba? May camera. Tapos nahagip doon na nakaupo na parang hindi si Yusek Cabral. Iba. Ito, tingnan natin. Ito, panoorin niyo ho mga kababayan, ito hong video na ito. Ayan po, no? At napanood nyo ho yung video na may dashcam ho, no? Na motorista, may camera, tapos nahagip. Pero pag yung tingin mo, parang yung iba ho, parang hindi si Yusek Cabral. Kung ikukumpara ho dito sa nagpa-selfie o nag-selfie yung kanyang driver, ito, tignan nyo ho yung yung litrato ito, tignan nyo ho, makikita nyo ho yung litrato na nag-selfie. Ito pong Cardo. Yung driver ho ni Yusek Cabral, di po ba? Parang iba pong itsura, tingnan niyo mabuti. Tapos yung kanina yung sa video na nadaanan, parang ibang tao pero iisang oras. So, yun ho, ewan ko ho sa inyo, pwedeng nga talaga yung pagdudahan, dapat ho talaga imbestigahan mabuti. At ang sinasabi nga ho ay yung hotel na tinuluyan ni dating Yusek Cabral, yun daw po ay dating pagmamayari ni Yusek Cabral, yung hotel sa Benguet na tinuluyan niya bago siya masawi. Ayon po yan kay DILG Secretary John Vic Remulla. So napakarami ho ng mga talagang siguro mas malalim po ang gawing investigasyon ho rito ng ating mga otoridad para, di ba, malaman ho, importante ho ito Yung kasong ito, mga kababayan, lahat ho tayo nakatutok, di po ba? At nagnanais na ma-resolve ito pong usaping ito. Okay, so bigyan na po kayo ng comment, mga kababayan, dito po sa atin. At ano masasabi niyo rito sa kaso? Sabi po ni Senator Marcoleta, meron pong maaring nagsasaya dahil sa imbis na sila po'y madiin bilang mastermind, ay yun ho, mukhang lalabnaw po ang kaso dito po sa pagkamatay o kung ano man nangyari o ano man sanay, basta wala na po. Ito pong si Yusek Cabral. Okay, so sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.